Yes, sir. In 2 times, sir. Yeah. Ninervous ka lang? Okay. Gaano katagal ka na po sa serbisyo, sir? Matagal-tagal na rin, sir. More than 30 years. Sayang. Kung saan ka pa-retire, sir, doon ka sumablay. Yun. Usually, sir, pag medyo malapit ka sa retirement, doon ka nagsisipag, di ba? Para alagaan mo yung pangalan mo, yung nagawa mo, mga na-accomplish mo through the years. Di ba? At magkaroon ka ng legacy. Kaso itong legacy mo, sir, yung bang sinira mo yung kalikasan. Sa gitna pa talaga. Napapaligiran siya ng chocolate hills. Swimming pool, cottage, may slide. Yung Chocolate Hills, noong 1997, under Proclamation 1037, ang Pangulo niya at that time is si President Fidel B. Ramos. Tama po. Idineklara po na protected area. Hindi ka pwedeng maglagay dyan ng struktura tulad nitong sa Captain's Peak Garden and Resort, which is a business enterprise. Of course, later on, nagkaroon ng E-NIPAST Act. Yung E-NIPAST Act of 2018, ni-reinforce lang po yung Proclamation 1037, pinagtitibay, at lahat mga nakapaloob doon. At the same time, sinasabing yung mga protected area ay pwede namang magkaroon ng something like special use permit na mabibigyan. At ano po yung mga special use permit? Mamaya ipapaliwanag sa atin yan ng mga taga-DNR kung tawagin ay SAPA. Ang daming mga ayaw makipag-usap na sa atin all of a sudden. Lahat sila nagsitaguan na. Sige, tago pa more. Tatago kayo? Sa Senado hindi kayo makapagtago dahil kapag nagtago kayo, hintayin nyo lang yung sabpina. Okay? Mr. Felito Pon, magandang hapon po. Mr. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, Senator Rafi. Noong 2018 po, yung PAMBI ay nag-issue ng resolution allowing the construction of a viewing deck and a treehouse sa area na yan na kung saan nakatirik na itong Captain's Peak. Administration na ho ba ng mayor ninyo? Yung sa 2018 po, Senator? Opo. Hindi pa po siya mayor. 2019 pa po siya naging mayor. Yung former po, Ricardo Suarez. Okay. Pero yung ngayon po, kayo po? Restituto Quiaozares III. Pero nung 2019, nag-soft opening po itong Captain's Peak. So si mayor nyo na po ang nakaupo dyan, si Mayor Suarez. Bakit po hindi nyo na-plug down ito na bawal to nasa ano kaya? Nasa loob ng protected area. Dapat kinancelin yung kanilang business permit. Actually, may mga proseso po sa pag-apply ng permit eh. So, ang sa paningin namin, nasunod naman lahat yung mga requisites na para sa end ng LGU business permit. Apo, ano po yung mga nasunod, sir? Meron silang PAMBI resolution nga, yung sinasabi natin na inattach sa application. Tapos, yung sa zoning naman, nag-issue naman ang zoning at saka yung building officials, pati na yung assessor at saka yung NENRO. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, pinag-usapan po namin itong Captain's Peak sa gitna po ng Chocolate Hills. Alam niyo na ho ito, ano? Bakit po nakalusot? Sir, I'm sorry, sir. Kasi we have instructions na we will have to seek clearance muna, sir, from our principals. Who is your principal? Our central officer. And who would that be, sir? Yung official, whoever is in charge, we need to seek clearance po, sir. Kayo ba sitting chairman ng PAMBI dyan sa Bohol area? Tama ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Kayo ho ba ang isa sa mga member ng PAMBI? Yung chair, sir. Chair. Kayo po yung chair, tama? Yes, sir. Okay. So kayo yung chair, kayo po yung nag-approve ng resolution na pinapayagan po yung pag-construct ng Captain's Peak despite the fact na alam nyo may Proclamation 1037 panahon pa po ni President Fidel B. Ramos declaring Chocolate Hills as protected area. Sir?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. Hello. Hello. Yes, Oh, sir. yes, sir. Ba't yung pinayagan? Sir, ang chairman is will have a vote only when there will be a what you call this, There's, yeah, will break a tie when there is correct. a tie. You're only one vote. Pero being the chairman, you can also tell your colleagues and your members na, hey, protected area to, baka sasabi tayo later on. Huwag natin ito payagan, mga kapatid. Ikaw ang chairman eh. Siyempre, paniniwalaan ka. Siyempre, you will have weight over the others. Being the chairman. All you need to do is, you show them this Proclamation 1037, series of 1997, panahon ni Fidel Ramos, President Fidel Ramos, stating that Chocolate Hills is a protected area. Noong 2018, nag-issue kayo ng permit for a viewing deck and treehouse. Okay po yan. Pasok po yan sa tinatawag na yung SAPA. Alam niyo po yung SAPA, yung Special Use Agreement in Protected Areas. Yan po yung nakapaloob sa INIPAS Act. However, noong 2018, nag-issue ulit kayo ng resolution para sa development na. 2019, soft opening nung view deck and treehouse. Okay pa rin po yun. 2022, yun na po yun. Nag-full blast na. Nagkaroon na ng cottages, swimming pool, etc. At kayo pa rin po yun. Di ba, sir? Noong 2022, nagkaroon po ng newspaper article sa Bohol, local, na binabatikos po yan at umaksyon po si Attorney Jamie Villamor at nag-request po sa DNR na ipasara at wala ho kayong ginawa. Sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo, wala po kayong ginawa. Bakit po, sir? Sir, we will excuse myself, sir, kasi I'm what you call it? Sir, pag ipatatawag ko kayo sa Senado, hindi kayo pwede mag-excuse. Kapag hindi kayo pumunta, papasapinaw kayo. Pag nagmatigas kayo, makukontem kayo. Hindi po, the taong bayan needs an answer right here, right now. Kung masagot mo to na maayos today, hindi na siguro ikaw patatawag sa Senado, hindi ko na kailangan siguro magkaroon ng hearing kasi nasagot na yung mga katanungan na nais namin malaman lahat. Pero kung hindi mo kami sagutin at para kang inaantok, tingnan natin kung antokin ka pagdating sa hearing sa Senado, sir. Pambabastos po ito sa kalikasan, sir. Itong ginawa nyo, pambabastos, lantarang pambabastos sa ating kalikasan. They were supposed to secure an ECC, pero they have not secured an ECC, sir. I know, in the first place, hindi sana kayo nag-issue ng resolution na allowing Captain's Peak na magkaroon ng construction dyan sa area na yan. That resolution that you issued, yun po ang ginamit ng LGU para issuean sila ng business permit sa BPLO, Business Permit Licensing Office. Kayo po ang nag-umpisa lahat. Kayo po naging ugat ng problema. You see? Sir? Yes, sir. Paano yan, sir? Sir, mukhang matatanggal ka rito, Yes, sir. sir. Although, isang boto ka nga lang. Sige, pwede yung malaman kung sino-sino mga members ninyo? Yes, sir. We will. Sino po mga members nyo po ng PAMBI nyo dyan? Alam ko, governor, mayor, barangay chairman, tapos district representative ng lugar, may sakop niya, even senator pa nga eh. Or a sitting senator, alam ko. Okay? So lahat po ba yung pumirma? The majority, sir. Majority. Sino-sino po yung mga pumirma doon? Bukod po sa inyo, sir. Sa PAMBI. Sir, what are you referring to? It is the resolution? Di or ba, the sir, yung votation during the meeting? Yes, sir. Yung pumirma sa sa resolution na allowing Captain's Peak na mamayagpag sa isang protected area gaya ng Chocolate Hills. Hello, Yes. sir. Opo, sir. Opo. Yes, sir. Opo. We are in the middle of a meeting kasi, sir, with Opo. one. Oo. Huwag mo na problema yung meeting na yan kasi baka dumating ang time, hindi mo na kailangan makipag-meeting sa kanila. Ang meeting mo na lang, magmi-meeting ka na sa sa retirement mo. Maaga kang mag-retire dito, sir. Napakalaking violation to, sir. Ang daming batas na na-violate nyo dito. Lantarang, sir. Yes, sir, we will just explain it, sir, in due time.
Okay, sige. Ganito na lang, sir. Nahiya ka mag-explain ngayon. So, ako po ay magpapile ng resolution in EDUP legislation para imbestigahan ito. Kasama ka dun, sir, sa ipapatawag. Ikaw po yung top of the list. Ang una po namin ipatatawag. Okay, sir? Yes, sir. At syempre, sir, sabi mo, kukuha ka muna ng go signal doon sa higher up. Then, Yes, sir. aakyat tayo hanggang kataas-taasan kung kinakailangan. Pati si Secretary Loizaga, kasama sa ipatatawag din namin para dalawa kayo mag-amo, magsasalita doon. Tama ba, Yes, sir? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, sa ngayon, sir, hindi na kita pwedeng pilitin. Sir, ninenervous ka ba, sir, o inaantok ka lang, sir? Kung naistorbo ka namin, sir. Pasensya na, sir, kung kami po yung nakaistorbo. Nervous siguro, sir. Bakit ka nervous, sir, kung wala kang kasalanan? All you need to do is just tell the truth. Yeah, Di ba? yeah. The truth will set you free, sabi po nga nila. O, di ba? Yes, sir. In due time, sir. Yeah. Ninervous ka lang. Okay. Gaano katagal ka na po sa serbisyo, sir? Matagal-tagal na rin, sir. More than 30 years. Sayang. Oo. Kung saan ka pa-retire, sir, doon ka sumablay. Yun. Usually, sir, pag medyo malapit ka sa retirement, doon ka nagsisipag, di ba? Para alagaan mo yung pangalan mo, yung nagawa mo, mga na-accomplish mo through the years. Di ba? At magkaroon ka ng legacy. Kaso itong legacy mo, sir, yung bang sinira mo yung kalikasan. Pangit na legacy ito, sir. Anyway, Attorney Jamie Villamor, Chairman, Provincial Board Committee on Environment, Bohol. Attorney, magandang hapon. Yes, good afternoon po, Senator. Okay, kayo po ay nakipag-ugnayan sa DNR, if I'm not mistaken, based on our conversation earlier, matapos ho kayo makatanggap ng complaint or meron natang article lumabas, local news, tungkol nga dito. And then, pinagsabihan nyo ata ang DNR. Tama ho ba, Attorney? At ano po naging action ng DNR? Wala po. Yes po, nagtawag po kami ng investigation last August and September to clarify matters, no, and of course to investigate in aid of legislation tungkol po dun sa nalaman lang po namin at the time na meron daw pong resort within sa Chocolate Hills Heritage. So dumalo naman po, no, yung representatives ng DNR and also sa PAMB. Penro was also there. And then, na-establish po natin yung mga facts, no, kung paano nagsimula, what were the documents submitted, and the basis of the approval, no. So, na-establish naman po yung mga facts and information na kailangan po doon, Senator. You did mention to me earlier as well, nagsagawa ng inspection po yung DNR after na kayo po ay umaksyon. And then, when was this? When the DNR did their inspection, Attorney, ma'am? Meron po silang mga inspection like in July 2022, no, even before the investigation, may inspection naman po yung DENR, particularly on the area po with regard to the application para po sa relocation, no, nung new structures po na ilalagay po ng Captain's Peak Resort. And looks like doon po sa memo ng DENR, it was just a confirmation, no, of the existence of the structures, no, and the planned development na isasagawa po doon sa area. And it was also noted in there na nag-comply naman, no, or kinonfirm naman yung compliance nila with the PAMB resolution endorsing or approving the development of the said area. So yun po yung mga isa sa mga documents that we have here, that was submitted in the committee. Okay. Noong July 2023, medyo passport po tayo. Kayo po ay nag-request yata, correct me if I'm wrong, sa DNR, na ipasara dahil nakita nyo na bawal, hindi dapat in the first place pinayagan na magkaroon ng struktura dyan sa isang protected area. Ano po yung naging tugon ng DNR dun sa request nyo po, Okay. Attorney? Senator, I'd like to clarify po na based on the findings of our investigation, our recommendation was to revise, no, the existing guidelines that the PAMB DENR have, no. Kasi po ganito po yun, no. The area is protected area, but Opo. even before it was declared as protected area, may title siya. So the owners, kung ano yung mga activities na gagawin nila doon, may limitation. Now, DNR, the representation po kasi, Senator, multiple use zone po siya. Okay. So we need to see that pwede po yung mga activities. Now, doon sa approval po kasi ng DNR endorsing the said resort,
nilagay kasi nila doon na allowable yung development and construction for as long as it is within the 20% threshold from the baseline of the hill to the tip of the hill. Now, the stand of the provincial government of Bohol and the Sangguniang Panlalawigan, my committee, is that we do not want that as a policy na i-allow natin na may mga construction and development doon sa mismong mga hill and within that natural heritage. Kasi especially na yung sinabi nila na 20% na threshold na pwede kang maglagay ng structure basta pasok sa 20%, that is a subjective and relative matter. Paano kung mataas yung hill, di mataas din po yung makukuha, no? So, itong sinasabing 20% threshold, ina-allow na para magkaroon ng construction mula doon sa bundok hanggang doon sa baba, parte ng bundok. Ano to? Nakapaloob pa to sa INIPAS Act? O ito po ay gumawa lamang ng pulisya, sarili ng pulisya, ang PAMBI? Yes. Gumawa sila ng policy and conditions na ganyan. So, bawal po yan. Siyempre, meron po tayong batas. Hindi po pwede ma-supersede ng simple policy, ang PAMBI, para i-supersede po kung ano po nakasaad sa INIPAS Act. Ano po yung nakasaad sa Proclamation 1037? Yes, that is why we requested, we recommended po, tama po, we recommended DNR na i-revise po siya kasi our position still stands the same na ayaw talaga namin na merong mga development doon sa area. And after po doon, so that's one of our recommendations. So ibig sabihin, talagang ginawa ng paraan nitong mga taga-PAMBI para ma-accommodate lang itong Captain's Peak. That's how it appears, Kasi talagang gumawa sila ng policy. Kasi I think DNR also invoked the classification of the said protected area na multiple use zone po siya. So pag sinabi po kasi nating multiple use zone, pwede yung mga activities. So siguro dun po sila nag-base, So that they really have to clarify what really is their basis on that policy. Pero ma'am, alam ko yung multiple use zone. In fact, nakapalo po yun sa SAPA. Diba? Pero bawal po yung pwedeng ecotourism, ayun po, maglagay ng tulay, yung view deck, okay pa po yun. Pero hindi po pwedeng business enterprise. Bawal na bawal po ang business enterprise sa isang protected area. At kahit pa tingnan niyo po yung dun sa SAPA, hindi po exempted ang business enterprise. Business enterprise po to kasi pupunta dyan yung mga turista at nagbabayad. Nirentahan po yung cottage. Di ba? Yes po. So, isa po yun sa mga recommendations namin. And then, secondly po, ang ni-recommend namin, since po, the Chocolate Hills Heritage Monument is under, the supervision and control of the DNR, isa din sa mga recommendations namin is to have thorough investigation, to conduct thorough investigation ang DNR and take appropriate actions po kung meron sa nakita. Kasi jurisdiction po nila yun Kasi siya, under the law, it is the DNR ang mag-supervise and mag-take control. So, yun po yung mga recommendations namin sa kanila. And after the meeting, we sent a letter po requesting DNR to hold in abeyance. Ipa-stop muna lahat ng mga construction doon and even mga application kasi it was also made aware to us na meron po kasing mga applicants pa pala, So, may mga nagpaplano pa. So, talagang so, ibig sabihin, gusto na pa talaga mag-expand? Merong mga request daw po, based on the DNR representative po na So, yun po, nag-request ang Provincial Government of Bohol na to hold in abeyance. Okay. Especially na wala pang revision doon sa mga guidelines po nila. So, that was the action taken by the Provincial Government of Bohol through the Sangguniang Panlalawigan. Ano pong status nitong Captain's Peak? Hanggang ngayon ba nag-operate at marami pa rin po mga turista pupunta dyan even while we speak? Actually, Senator Rafi, I'll just speak based on what I've known like on social media kasi we haven't received any official documents from the DENR kung ano na yung status, what were the actions taken.
So, based on the postings, mga statements, no, Captain Speak Resort po, nagsabi doon sa mga postings sila na nag-close daw muna sila, and also sa DNR, according to them, nag-issue na daw sila, no, ng cease and desist order. So ngayon po nakasara yan? Yes po, yes po. Okay. Pero patuloy pa rin pong ginagawa niya yung investigasyon. Ano pong nangyari? Ba't nagkaganon? Bakit po nakalusot? Bakit po pinalusot ng DNR? Itong ganang problema. Kanina po, kung napakinggan nyo, yung interview ko kay Mr. Melicor, medyo hirap po siya sumagot. Halatang ninervous siya. At inamin naman yung nervous siya. Talaga may problema. Ano pong sunod na plano po, hakbang ng inyong tanggapan ukol dito, ma'am? Yes. Sir Rafi, no, we have to remember again that the DENR has the control and supervision of the protected areas. The provincial government of Bohol, no, in the exercise of its supervisory powers, ang magagawa namin is really to ensure, no, that the DENR and also the LGUs enforce, no, strictly enforce and religiously enforce the laws. So, nakaantabay kami. We will be coordinating with the DENR and also the LGU Sagbayan. And on the part of the Sangguniang Panlalawigan, we are currently developing pa po yung ordinance namin na to protect and conserving, comprehensive po siya, not only the Chocolate Hills but all the sites within Geopark Bohol. Kasi kami yung UNESCO Geopark So kasama po siya. Yes. Okay, sige. Maraming salamat po sa time binigyan niyo sa amin, Attorney Jamie Villamor. Thank you so much, Sir Rafi.